Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Alright? Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Alright? Eto mga ka-review natin, kapapasok lang, lagot. President BBM sumabog sa galit. Sinampal ng katotohanan si Romualdez, nagpanik. Bistado. Yan mga ka-review natin, no? Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no? Ito po ay mula sa ating kay News PH. Yan mga ka-review natin, no? Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po si News PH. Yan mga ka-review, no? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po, mula po kay News PH. Si Romualdez po talaga, mas matindi pa pong makasira. Yan, Alam niyo, Sir dami Badong na pong Aratiles. real talk po, napakarami na po. Buhat po nung umupo si Pangulong Marcos, hindi po tinatantanan niya ng bira, di ba? Nasanay na nga tayo araw-araw eh. Pero ang pinakamatindi pong paninira na inaabot ni Pangulong Marcos ay mula po sa kanyang pinsan. No, ito po ang nakakasira sa kanya na mas malupit. Mas matindi pa sa mga ginagawa ng mga vlogger, no? May mga kilala tayong mga vlogger na talagang antindi. Araw-araw yun ang trabaho nila, no? Siraan si Pangulong Marcos. Pero wala pong panamayan sa ginagawa ni Romualdez, ang kanyang pinsan po mismo. Yan po, ngayon po meron din po, pumapalag po ang mga kontra. Yung po mga ayon kay BP Sara, mga kontra, mga kalaban ng bayan, no? Okay. Katulad po ng sinasabi ko, mas malala pa po ang paninira ni Romualdez sa kanyang pinsan. Hindi po direkta siya sumisira, pero yung mga ginagawa po ni Romualdez, yun po ang matinding nakakasira sa kanyang pinsan na Pangulo. Tindi, no? Matagal na po tayo nagtitimpir yan, no? Dahil kayunitin po natin, hindi po natin masyado. Ang dami na pong issues, di ba? Ang dami na pong issues ng tao na yan. Pero sige lang. Pero yung mga direkta ng ganito, ibang usapan na po yun, no? Kinakailangan, lalo na po, yung puon po natin na si Tatay Digong ay nagsalita na, wala na pong prenuhan to. Okay, lilinawin lang po natin, lahat po nagkakagulo, kanya-kanya pong birada, lahat po ng vlogger, political vlogger, masayang-masaya, dahil buhay na buhay po ang politika sa Pilipinas. Gayon din po yung mga kalaban ng pamahalaan, kanya-kanya ring pasikat, no? Kaya lang, nakakaawa naman ang mga kakamping, nakakaawa naman ang mga, anong tawag dyan? Yung mga tropa ng Makabayan Black. Sa totoo lang po, kumbaga ganito no? Sila yung nagtanim, diba? Sila yung nagtanim, sila yung, may kantang ganyan, di ba? Sila yung nagtanim, sila yung umani, sila yung nagbayo, sila yung nagsaing, iba ang kumain. Sa totoo lang, sino po yung matyaga na bumanat ng bumanat? Ha? Di ba? Ang Makabayan Black at saka si Reysa Hontiveros. Pero pag panahon na po, naaanihin na. Yung para sumikat. Sino po ang sumikat ngayon? Si Martin Romualdez. Sumikat na ano? Sumikat na posibleng makalaban ni Sara Duterte sa 2020. Kawawa naman. Ang tiyaga na magtanim, ang tiyaga na umani, ang tiyaga na magbayo ng palay, ang tiyaga na magsaing, ang makikinabang ng lahat si Tambi. Naawa rin ako kay biglang Echepwera, no? Bigla po na Echepwera si Ontiveros bilang katapat. Kasi tinatapat niya yung sarili niya kay Sara Duterte. Iba talaga yung mayroong power, iba talaga yung nasa kanya talaga lahat ng mga kapanyarihan, iba talaga yung dikit na dikit, mas dikit pa sa pandikit, no? Ayan ang sinasabi natin. Totoo lang po, no? Minsan makitid po yung pananaw ng ating speaker. Wag na po tayo magbulahan. Sinabi na po to ni Lagman, kinongratulate niya po si speaker. Anong sabi ni Lagman? Ito po ang leader ng mga dilaw, ang presidente po ng Liberal Party. Ano sabi ni Lagman? Wala naman nagaganap sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Kaya congratulations po, mahal na speaker. So bali mga ka-review natin, ginamit lang pala ni House Speaker Romualdez, no? Yung Makabayan Black at si Reysa Hontiveros, no? Para siraan po itong si BP Inday Sara,
Duterte. Nako, kaya naman pala, no? Oh, sila yung nagtanim, sila yung nagtanim ng mga paninira, no? Oh, sila yung nag-propose ng 'di ba? Na tanggalin yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, no? Yung Makabayan Black. Tapos gaya ng sabi ni Sir Badong Arateles, mga ka-review, si House Speaker lang pala ang aani, no, ng kanilang pinaghirapan, ng kanilang mga ginawang paninira kay BP Sara. Kasi nga po, di ba, hindi naman lingid sa ating baka alaman, itong si House Speaker, mga ka-review natin, may ambisyon, no? May ambisyon po siya na maging presidente, di ba? Ano ngayon kung may ambisyon ka? Ang tanong, susuportahan ka ba ng taong bayan? Well, anyway, marami nga pong nagagalit dyan kaya House Speaker. Pero maging ganun pa man, mga ka-review natin, maging, di ba sabi nga sa mainstream media, maging masama man yan o mabuting publicity, still a publicity, no? Magiging popular pa rin dito si House Speaker Romualdez, mga ka-review. Kahit negative po yung effect nito sa kanya. Ganun pa man, di ba? Sumisikat pa rin siya. Ganun po talaga yung politika, mga ka-review natin, no? Dapat po nating tanggapin na kahit ano pa man yan, maging masama o mabuting publicity yan nila, basta may publicity sila, okay na yan sa kanila. Nako po. Sinabi ni Lagman, di ba? Kung kayo ay may hand. Pero inuna niya na wala namang dahilan, walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam. No? Pinagmamalaki naman ng speaker yan. No? Ang kinatwiran niya pa nga si BP Sara, Kim po, thank you very much sa $3. Actually, ang kinatwiran niya pa ay si BP Sara. Sabi naman ni BP Sara, okay lang naman daw sa kanya, natanggalin. Okay ba yun? Yun ba pagkaintindi mo? ang pagkaintindi ko doon, tinanggalan mo na, nang iinsulto ka pa, di ba? Tinanggalan nyo na, Tambi, tinanggalan mo na si BP Sara, nang iinsulto ka pa. Ano po ibig sabihin? Parang nag-request pa si BP Sara na tanggalan siya, yun yung gustong gawin. Okay. Ngayon, ano po epekto niyan? Ang epekto po niyan, inopen ninyo yung inyong budget sa scrutiny ng lahat na ng tao. Okay, kaya lumabas ngayon itong mga sinasabi ni Harry Roque, no? Mas malala pa pala ang meron. Nagtataka ako dito sa mga magagaling mamuna na taga Makabayan Black. Yun naman pala yung House of Representatives. Hindi lang po confidential fund ang meron. 1.6 billion, 1.6 billion na extraordinary Tambi fund. Kung ano man ang, at ayon po kay Harry Roque, na dating congressman, hindi na po siya nag-quote ng kung ano-anong batas. Ito po ay ayon sa kanyang karanasan bilang congressman, no? Bilang congressman, yung extraordinary fund ay mas malala pa po raw kaysa sa confidential fund, no? Ibig sabihin, extraordinary curricular, extra supernatural Tambi fund, hindi po pala yan nagbibigay ng resibo. Certification lang. Na ginamit mo yan, lusot na. Ang tanong natin, bakit walang pumupuna? Nasaan na yung mga Makabayan Black? Extraordinary, supernatural, out of this world. Nasaan po yung mga mahilig mamuna ng Risa Ontiveros? Nasaan na yung mga accountability sa bayan na pinagsasabi nyo? Nasaan na? Hindi po namin malalaman yan. Sa totoo, wala tayong alam, di ba? Wala tayong alam. Confidential fund lang. Ngayon po, nakita po natin na meron pala silang mas malala pa. May nabasa ako, hindi ko lang kumpirmado yun, pero wag na natin yung nabasa ko. Ang nabasa ko kasi, isi-certify lang.
Pero napatunayan ko yan kay Roque, pinakinggan ko si Roque. Ang sabi ni Roque, bilang dating congressman, dati po siyang congressman, sinisertify lang daw nila. Wala na pong resibo. Sino po ba mga mahihilig maghanap na resibo? Kaya kayo nasasabihang ipokrito eh. Hanap kayo ng hanap na resibo, hanap kayo ng hanap kung paano ginawa. Eto po, sa inyo pala meron. Nakalagay doon, no? House of Representative. Tumatawa pa si Kimbo. Hindi raw yung confidential fund. Tama po yun. Mali po ako. Kala ko confidential. Mas malala pala yun sa confidential fund. Kasi ang confidential fund, meron pang mga guidelines eh. Dito lang po pwedeng gamitin, no? Tuwan-tuwa pa si Subiri na nagsabi, oh. Sabi ni Subiri, fake news yan. Wala kaming confidential fund. Yung pala may extra curricular, supernatural, extraordinary, out of this world budget kayo, fund. Mas malala pa sa confidential fund. O paano niyo ipapaliwanag yan ngayon? Makabayan Black, direktahan na tayo. Ano ang paliwanag nyo? Asa na yung mga accountability? Asa na yung dapat humingi ng resibo? Asa na? Pangit pala. Ngayon mo lang ba ako nakita? Siguro may nagbalita ro na pogi ako. Pagpasok niya ay pangit pala, sabay pinagtawanan ako. Tama po. So yan mga karibyo natin, no? Meron palang ganyan ang Kongreso. Nako. Out of this world fund, ano yun? Extraordinary fund. Wala nang resibo mga karibyo. No? Parang yung example lang natin mga karibyo, para mas maintindihan po natin. No? Parang yung nangyayari sa isang kumpanya. No? Kasi tayo naman ay nakapagtrabaho din sa isang kumpanya mga karibyo, di ba? At ganito po ang nangyayari sa isang kumpanya. Nako po, ganito talaga. 'Di ba? Walang resibo. 'Di ba? For example, pupunta ka, may travel expenses. Wala nang resibo 'yan. Ano lang, ilalagay mo lang sa 'di ba? Ito total mo lang kung magkano lahat ng minsan pa nga sobra-sobra pa yung inilalagay mo diyan sa, 'di ba? Sa listahan mo. Diba? Pati pagkain mo, inilalagay mo na dyan. Diba? Ganun po ang nangyayari pala dito sa Kongreso. May extraordinary fund daw, mga kareview. Sabi ni Sir Badong Arapides. Nako po, ano po ang inyong reaction dyan? No? Dito sa pagkakatanggal nila sa, diba? Sa confidential funding BP Sara. Pero ito palang mga fund nila mga karibyo sa Kongreso, mas malala pa. Diba? Kung ganyan pala, may nag-comment nga dun sa last video natin mga karibyo, na bakit daw? No, bakit daw si BP Sara lang ang tinanggalan nila? Bakit hindi raw pati Kongreso, Senado, diba? Tanggalan nyo ng confidential fund. Para patas, di ba? Hindi lang si BP Sara. Well, anyway, mga karibyo natin, ano naman po ang reaction dyan sa mga nangyayari dyan sa Senado, no? Lumabas na ang baho ng Senado, no? Yan na pong extraordinary fund na walang resibo. No, ikaw lang, tatansyahin mo lang kung magkano gusto mong gastusin. Makatao ba yan, mga karibyo natin? Na legal po ba yung ganyan? Di ba? Illegal po ang ganyan na, di ba? Illegal po ang ganyang walang resibo. Kasi kung tayo ang mga ordinaryong Pilipino, mga karibyo natin, di ba? Pag tayo ang pumupunta sa, di ba? Pagkukuha tayo ng mga requirements, may resibo. Kailangan may resibo tayo. Ganun din sa kanila, dapat may resibo din mga karibyo natin para lalo na sila, mga opisyal sa ng gobyerno. Diba? Mga elected na opisyal ng gobyerno. Gumagawa pala ng mga illegal. No? Diyan sa Kongreso. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po riyan sa balitang yan. No? Well, anyway mga karibyo, kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe
at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutang i-subscribe mga ka-review natin, no? Si News PH, mga ka-review News PH. Nasa description po ang full video link ng balita nito. Maraming salamat po.